Natapos niya ang kanyang elementarya sa Paralang Sentral ng San Isidro noong 1996. Sekundarya sa General de Jesus College noong taong 2001 at gayon din naman sa kolehiyo sa Wesleyan University of the Philippines noong 2005. Ipinanganak siya sa bayan ng San Isidro noong ika-26 ng Abril, 1984. Ang kanyang mga magulang ay sina Romeo at Mercedita Francisco na kapwa mga alagad ng batas, kung kaya't siya po ay nagabayan at napalaki bilang isang mabait, magalang, masunurin at mapagmahal. At higit sa lahat, nalaman ang kahalagaan ng edukasyon. Ang kanya pong may bahay ay si Ginang Kathleen Francisco at siya po ay biniyayaan ng 2 anak. Sila po ay si Kathleen Daniel Francisco at Christian Joe Francisco. Pagkatapos ng kolehiyo, siya ay naging overseas Filipino worker sa iba't ibang bansa. At ang pinakahuli niyang bansa na kanyang pinagtatrabahuan ay ang Equatorial Guinea na bahagi ng Africa bilang isang data entry specialist. Dito ay nakita niya ang kahirapan ng pamumuhay ng mga Guineano at hindi nakapag-aral, kung kaya't siya ay hindi nagdalawang isip tumulong sa mga ito. Kayan-sabay ng kanyang pagtulong ay unti-unti niyang ipinakilala ang kulturang Pilipino sa mga Guineano, katulad ng pagmamano, pagsasayaw, pagtuturo ng mga larong Pinoy at lengguwahe, pati na rin ang pagluluto ng mga pagkain Pinoy. Upang higit pang makatulong sa mga ito at mga kapwa Pilipino, ginamit niya ang iba't ibang social media platform katulad ng YouTube at Facebook sa pag-upload na may account name na Pinoy in Equatorial Guinea. Tinawag siyang Amigo Roel, Kuya Roel, or Kuya Raul. Unti-unti ay naging tanyag si Amigo sa social media hanggang siya ay maging tanyag sa mundo ng vlogging. Sa katunayan, siya ay naitanghal ng Kapuso, Jessica Soho at ng Tripsilia Online Magazine. Kaya po, buong galak kong pinapikilala sa inyo ang aking panauhing tagapagsalita. Walang iba, si Kuya Roel Santos Francisco. Palakpakan po natin siya. Ang aking pong eskwela ng grade 4. Nakakakaba pala. Nakakakaba pala na babalik. Hindi ko naisip na babalik pala ako sa school na ito at ako ay magsasalita po para sa inyong graduation. So, tawagin niyo na lang po akong si Kuya Raul. Ako po ay isang OFW dati sa Equatorial Guinea at naging mission po natin doon yung tumulong sa mga Aprikano. So, dito po ako nagtapos sa school na ito, ang San Isidro Central School. Alam niyo po yung lugar na ito talagang memorable sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi dito ako napaparusahan ng mga teacher. Alam niyo po ba dati nung panahon namin, pagka hindi mo na kabisado ang multiplication table, palo ka agad. Pero ngayon, iba na yata ngayon. Ay, hindi pala ako pwede magsalita ng mga kasi naka-live po tayo ngayon. So meron po tayong 500,000 subscriber po sa YouTube. At alam ko ang lahat may mga telepono. May mga telepono po bang lahat? Open niyo po ang YouTube. Sige, open niyo po ang YouTube. Alam ko naka-data kayong lahat kasi di ba lang hindi makakain basta may data. Hindi, joke lang po. Subscribe niyo po ang ating channel, Pinoy in Equatorial Guinea. So, ayan, congratulations po pala sa mga batang ito at syempre, congratulations po sa mga nanay natin. Kaya yung mga estudyante po ngayon ay palakpakan po natin yung mga nanay natin. Kasi sila po talaga yung
dahilan kung bakit po kayo nandito at kayo ay gagraduate. So, ayun po. So, natatandaan ko po sa lugar na ito ay dito kami nagpa-practice ng volleyball. So, kung di niyo po na itatanong, dati po akong player ng volleyball dito. Medyo maliit lang talaga ako. Maliit lang ako pero player po ako ng volleyball dati. So, natatandaan ko si Ma'am Santiago, hinahasa kami. Iba ang turo sa school na ito, kaya dapat maging proud kayo. Dahil pag nakatapos ka ng pag-aaral dito, talagang hasang-hasa ka. So, ngayong araw po, ako'y naatasan na magsalita at gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na masayang-masaya po ako dahil nakatungtong ako sa stage na ito at hindi ko ma-imagine na makapagsasalita ako para magbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Alam niyo po, sige mabilisan na lang po. Kasi po pagka walang script, hindi po ako nag-i-script eh. Pag hindi po ako nag-i-script, mga 3 oras po tayo magkikita-kita dito. Hindi po. Alam niyo po, nung elementary days ko dito, lahat ng memories talaga, doon ako nag-elementary kay Ma'am Odulio, ng grade 1. Grade 2 ako dito kay Ma'am Fortunato, grade 3 kay Ma'am De La Cruz, grade 4 kay Ma'am Kaimo, tapos grade 5 kay Ma'am Calo, at yung grade 6 natin si Ma'am Yolanda De La Cruz. So natatanda ko si Ma'am De La Cruz, napakagaling niya mag-ayos ng mga bula-bulaklak dyan. Alam niyo po, parang inaantok na ang lahat Kita ko, tapusin na natin. Gusto ko lang po sanang i-congratulate ang bawat isa. Alam niyo po, napakalaking impact po ng pag-aaral ng mga bata dito sa San Isidro Central School. Dahil po iba silang mag-train ng mga bata. Kaya po sa mga kabataan ngayon, may papayo ko lang ay magpatuloy kayo sa pag-aaral. Dahil yun lang yung, lagi sinasabi ng mga magulang natin na, yun lang yung maipamamarana ng mga magulang natin sa ating lahat. Totoo po yun. So, that time na ako nakagraduate dito, ang totoo po niyan ay, ang natatandaan kong award ko ay most industrious. Puro most industrious na lang, walang academics, ganyan. So, yun pala, may mga sekreto pala yan na para tayo magtagumpay sa ating buhay. So alam niyo mga bata, tawagin niyo akong Kuya Raul at tawagin ko yung mga amigo. So sa vlog ko kasi ang tawag ko sa mga bata, sa mga amigo. So alam niyo mga amigo, ang sekreto pala para magtagumpay ka sa buhay ay magtiyaga ka at magsipag ka. So alam niyo po, more than half ng aking buhay, 20 years po ako sa abroad, mahirap maging OFW. So, alam niyo po, nang dinala po ako ng Lord sa Equatorial Guinea, ay naging ang YouTube pala ang magiging way para makatulong tayo doon. So, sa bansa po na yon, sa lugar ng Ekuku sa Bata, ay nakita ko yung pangalawang pamilya ko doon, yun yung mga Aprikano. So, alam nyo, nung nandun ako sa lugar na yon, more than 3 years ako nagpa-vlog, nag-pandemic, ay sabi ko, ang YouTube pala ay ganun pala. Magiging way ito para makatulong tayo. So, through social media, naku, alam ko ang lahat dyan, laging nagpe-Facebook, laging nag-YouTube. Kaya po, nung napunta po tayo doon, ay nakatulong po tayo sa mga Aprikano. So, nagturo tayo ng mga kung ano-ano hanggang sa pagkain Pilipino. Naku, pinagluluto po natin sila ng mga adobo. Kaya kung makikita nyo sa vlog, puro pagluluto ang ginagawa ko. Nagluluto ako ng adobo, nagpapapiding program tayo. Tapos, ang ginagawa natin doon ay nagpapalaro tayo mga larong Pinoy. Nagtuturo tayo ng sayaw na tinikling. Kaya yan, actually sinama ko yung mga Aprikana na nandito. At ang reason nila bakit sila pumunta din sa bansa natin ay para makapag-aral. So, napakapapalad niyo po kayong mga estudyante, kayong mga mag-aaral dahil nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-aral sa Pilipinas. At ang quality ng education dito, talaga ipagmamalaki ko, at sasabihin ko, the best ang quality ng education dito sa Pilipinas. Alam niyo po, ang mga Aprikano na kasama po natin ay
to Philippines, talagang iba yung dinanas namin para makarating lang dito. So hindi mahirap ang buhay nila doon at hindi priority ang pag-aaral. So may mga binibigay tayo ng mga notebooks, mga pencil para sa pag-aaral, pero may mga magulang na tumatanggi. Alam niyo po yung masakit para sa akin bilang isang charity vlogger sa Equatorial Guinea na ito yung the best para sa mga bata yung makapag-aral pero hindi nila gusto. So, nung nakilala ko ang pamilya na ito, ayan, pamilya ni Chamame, ni Marie Matinga, ay nagkaroon ako ng hope na mayroong isang pamilya ang makakapag-aral sa Pilipinas at magkakaroon ng magandang edukasyon. So sa buhay po ng pamilyang yan, ay ngayon po ay nag-i-start na po sila sa pag-tutor, magsalita ng lengguaheng English, Tagalog. At alam niyo po, mga amigo, ang mga batang ito ay nandoon yung pagpursige na mag-aral ng mabuti. So, ang gusto ko lang pong sabihin sa araw na ito na kayo pong mga bata ay magpatuloy kayo sa pag-aaral. Dahil kapag naka-graduate kayo, for sure magiging maganda ang inyong buhay. At lagi niyong tatandaan mga bata na anuman yung tatahakin nyo, lagi kayong magpasalamat sa magulang nyo. Respeto nyo ang inyong mga magulang at syempre ang inyong guro. Napakahalaga po nun. Kapag nakapagtapos kayo, kung ano yung kurso na kukunin nyo, na magiging masaya kayo, yun po ang kunin nyo. So kagaya ko po dati na ako ay gumraduate sa Wesleyan, computer science ang aking nag-graduate ako dati, ay hindi to ang nais ko, gusto ko lang makagraduate. Pero through vlogging pala, ito pala yung magiging way ko para maging masaya at maging satisfied ako sa buhay. So, sa inyo mga anak, mga bata, mga kapatid ko at mga magulang dito, ang edukasyon ang bagay na kailanman ay hindi mananakaw ng iba. Kaya magpatuloy po kayo, huwag kayong susuko, lalo na sa mga magulang. Sige, kaya natin yan. For sure, gagraduate yan. Napakaganda ng school natin dito. Kaya po, yun po, basta ang masasabi ko lang po ay magpatuloy sa pag-aaral at huwag kayong susuko. At laging magdasal. At yun po ang nais po ni Kuya Raul sa inyo na makita ko kayo someday. Makita ko kayo someday na eto si Kuya Raul, siya yung nagsalita ng graduation namin. So, yun pa mga kababayan ko, mga estudyante, maraming salamat po at nabigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa stage na to. At maraming salamat sa mga guro na napakagagaling. Isa lamang po ang aking iiwan bilang isang vlogger na tumutulong sa mga Aprikano. Proud ako bilang isang Pilipino dahil meron tayong mga Aprikano na matutulungan, makapag-aral hanggang sila ay maging successful. Kung sila ay maging successful, mas gusto ko na maging successful po kayo. Salamat po at mabuhay po kayong lahat, lalo na po ang mga nanay natin na nagsisikap para makapag-aral ng maayos sa mga anak. God bless po mga kababayan ko. Thank you so much for an inspiring message from our guest speaker for today's event, Mr. Roel Santos Francisco, for imparting his valuable insights and inspiration to pupils, teachers, parents, and community members during the 113th commencement exercises with the theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, given this 31st day of May 2024 at San Isidro Central School, San Isidro Nueva Ecija, signed Joycel Ann S. Manabat, Head Teacher 1, and our School Principal 4, Ma'am Celia Esigera. May we request also our District Supervisor for the awarding of plaque of appreciation to our guest speaker, Mr. Roel Santos Francisco. We would like also to
school champion, 5th place in the division level. Wow! Galing naman. Next bound, Santino Carl Reyes with honors. Galing. Bernabe Rihanna Lexi. So, dinala sila dito. Kami. Papakainin sila. May pa-catering. Yan. Ito yung food. Iba na pala dati, wala naman ganyan ah. Meron! Nung time namin wala ma'am. Ano yun? Ibabago na. Kumakain na po sila. Kumakain na sila. Kindness, ha? Kindness only. Kindness. Yung sinama. At sa mama. Yung sinama. Ang alam na bakasyon. Para nakita niyo yung school na.